Isang 4-0 sweep. At parang dun na rin unti-unting nagsara ang isang era sa NBA. Hindi lang basta talo ang nangyari sa Los Angeles Lakers. Parang may nawalan ng direksyon. At ngayon, mas mabigat na tanong ang kinakaharap ng basketball world. Ano na ang susunod kay LeBron James? Retirement ba? Panibagong team? O isang huling championship run? Dahil matapos ang sweep na iyon, naging malinaw ang isang bagay. Hindi na sapat ang pangalan. Hindi na sapat ang legacy. At dito pumasok ang kontrobersyal pero interesting na opinyon ni Kendrick Perkins. Ayon sa kanya, kung may perfect time para magkasama-sama sina LeBron James, Stephen Curry at Kevin Durant, ngayon na iyon. At kung isipin mo, may punto siya. Lahat sila nasa dulo na ng kanilang careers. Lahat sila may kanya-kanya ng legacy. Multiple championships, MVPs, Olympic gold medals, historic moments. Wala na silang kailangang patunayan individually. Pero ang tanong, may natitira pa bang isang huling kwento? Dahil sa totoo lang, hindi lang ito basketball move. Isa itong cultural moment para sa NBA. Imagine mo, magkakasama sina LeBron, Curry at Durant sa Golden State Warriors. Tatlong muka ng modern NBA sa iisang jersey. Parang Avengers level na storyline. Pero higit pa sa hype, interesting din talaga basketball-wise. Dahil kahit tumatanda na sila, elite pa rin ang basketball IQ ng tatlo. Si Curry, pinaka-dangerous shooter sa history ng NBA. Kahit wala siyang bola, binabago niya ang spacing ng buong depensa. Si Durant naman, isa pa ring walking mismatch. 7-footer na kayang gumawa ng sariling offense kahit gaano kahirap ang depensa. At si LeBron, kahit nasa late stage na ng career niya, isa pa rin siyang elite playmaker na kayang kontrolhin ang tempo ng buong laro. Ang pinakadelikado rito, hindi athleticism, kundi utak, experience, composure. At sa playoffs, minsan iyon ang pinakamahirap talunin. Pero hindi ibig sabihin perfect agad. May malaking risk pa rin. Dahil kapag pinagsama mo ang malalaking pangalan, kasama rin ang malalaking expectations. Paano ang chemistry? Sino ang magiging primary option? Kaya pa ba nilang maglaro ng high-level defense consistently? At higit sa lahat, kaya pa ba ng katawan nila ang isang buong championship run? Dahil ang problema ngayon sa NBA, hindi lang talent, durability, depth, at bilis ng mas batang teams. Habang ang liga ay palakas ng palakas, mas bumibilis din ang laro. At iyon ang realidad na hinahabol ngayon ng veteran superstars. Pero alam mo kung bakit maraming fans ang gusto itong mangyari? Hindi lang dahil gusto nilang makita ng super team, kundi dahil alam nilang paubos na ang panahon. Ito na ang generation na nagdala sa NBA sa global level. LeBron, Curry, Durant. Sila ang mukha ng basketball sa loob ng halos 2 dekada. At alam ng fans, konti na lang ang natitirang pagkakataon para makita silang magkasama sa isang malaking stage. Kaya tama si Perkins sa isang bagay. Kapag nangyari ito, bawat arena siguradong puno, bawat game magiging event. Hindi lang laban, kundi history. At para sa Golden State Warriors, mukhang posible talaga. Dahil bumababa na rin ang market value ng mga veteran superstars habang tumatanda sila. Mas manageable na ang kontrata, mas realistic na ang short-term deals. At alam nating matagal nang interesado ang Warriors kay LeBron. Muntik na nga dati. At kay Durant, alam nating may existing history na sila. Kaya imposible man pakinggan noon. Ngayon, parang may maliit ng posibilidad. Pero sa dulo ng lahat, ito ang pinakamahalagang tanong. Basketball move ba ito? O farewell tour ng isang generation? Dahil kapag nagsama-sama nga sina LeBron, Curry at Durant, hindi lang ito tungkol sa championship. Isa itong huling paalala na minsan ang greatest players sa isang era hindi na kailangan may patunayan. Kailangan lang nilang tapusin ang kwento sa tamang paraan. Pero kayo,
Handa ba kayong makita sina LeBron, Curry at Durant sa iisang team? At sa tingin nyo, championship contender ba agad yon o masyado ng huli ang lahat? Comment nyo sa baba. At kung gusto nyo ng mas malalim na NBA analysis, subscribe na sa Bench Reaction PH.